Nandiyan si Kuya Oliver? Ay, wala dati barangay. Bakit? Saan nagpunta? Kinuha nila. Sino kumuha? Kinuha nila. Wala si Oliver. Sino kumuha? Dapat tinanong mo kung sino sila. May kinuha yata ng baka DSWD yung dati barangay. Ah. Pero nagpaalam sila sa inyo. May kasunduan kayo kung bakit kinuha. Wala. Basta kinuha na lang. Basta na yata. Sino kasama niya? Si kapatid kong Anseng. Kasama rin si Nanay Ansing. Dalawa sila. Hindi nagsabi sa inyo kung saan dadalhin? Hindi naman dati barangay. Basta may kinuha naman nila. Paano tong gamot niya? Kanino ko iwanan to? Wala na. Kinuha na pala ng DSWD rin eh. Nagpaiwan dito mga kababayan, narinig nyo naman. Pero bakit kinuha daw ng DSWD? Nag-try kami maghintay hanggang alas 5. Salamat, nakarating na si Ate Ansing tsaka si Oliver. Huwag nyo na sana pakialaman. Yun na lang nakalag-kalag sa lansangan ng pulutin nyo. Sinabi mo yon. Tapos ang samatang ang sama ng tingin. Masama yung tingin sa'yo. Yun pong binigay yung 5,000, pinapasay ko po yung 2,000. Saan? Sa patrol po. Kabayan, time check po. Anong oras na? Alas 3:30 mga kababayan. Actually po, ang punta sana namin dito is umaga. Kasi yung gamot ni Kuya Oliver. Kasi kung napanood nyo yung una, nagpunta kami dito kahapon, nag-layout ng bahay, pero nung hapon na pauwi na, nagpaiwan si Kuya Oliver. Kaya umaga sana nandito kami para ibigay itong gamot ni Kuya Oliver. Pero hindi nga po nangyari dahil pinuntahan po ng DSWD ang ating bahay at pinull out na po. Kinuha na po yung mga alaga natin. Kaya sa awa ng Diyos naman, naging maayos naman ang turnover, kinuha na po lahat. Kaya lang, na-delay lang. Kaya, yun, dadalhin ko to, ibibigay ko kay Nanay Ansing para may mainom si Kuya Oliver. Samahan nyo kami mga kababayan, mga kabarangay. Kumusta na kaya yung isang araw, ay yung unang araw ni Kuya Oliver dito kay Nanay Ansing tsaka kay Kuya JJ, no? Ay, hindi si Kuya JJ. Kuya JJ, magandang hapon. Kuya JJ, nandito ako kasi 'di ba nung nagpaiwan si Kuya Oliver kahapon, gamot niya, sabi ko ibabalik ko na umaga. Kaya lang hapon na kami nakapunta kasi may usapin sa bahay. Kinuha na yung mga alaga namin. Nandiyan si Kuya Oliver? Ay, wala dati barangay. Bakit? Saan nagpunta? Kinuha nila. Sino kumuha? May sakyang kanina dito barangay. Kinuha nila. Wala si Oliver. Sino kumuha? Dapat tinanong mo kung sino sila. Patrol naman ang sakay nila kanina dati barangay. Anong patrol? Ano itsura ng patrol? Barangay patrol dito sa barangay namin. Barangay patrol ang kumuha. Kumuha. Bakit daw kukunin? May kinuha yata ng baka DSWD yung dati barangay. Pero nagpaalam sila sa inyo. May kasunduan kayo kung bakit kinuha. Wala, basta kinuha na lang, basta na yata. Okay. Kailan daw babalik? Ayaw ko lang dati barangay kung kailan nila babalik. Oh? Kinuha nila kaninang umaga. Kasi tumawag sila sa akin kagabi, sinabi ko na nagpaiwan na dito. Kay umaga, anong oras? Alas 5 dati barangay. Madaling araw? Madaling araw. Grabe ano? Alas 5 silang umalis. Sino kasama niya? Si kapatid kong Anseng. Kasama rin si Nanay Ansing. Dalawa sila. Hindi nagsabi sa inyo kung saan dadalhin? Hindi naman dati barangay, basta may kinuha naman nila. Hala. So, ibig sabihin, paano tong gamit niya? Kanino ko iwanan to? Wala na. Kinuha na pala ng DSWD rin eh. Nagpaiwan dito mga kababayan, narinig nyo naman. Pero bakit kinuha daw ng DSWD? Pero hindi, dapat gising ka nung kinuha. Tulog pa ako, nabalitaan ko lang na di barangay na may kumuha sa... Pwede natin kausapin siguro asawa ni Ate Ansing. No? Halika, sama ka. Kailang kausapin natin. Siyempre may alam yan. No? Kausapin lang natin mga kababayan. Kung saan sila dadalhin. Although ito mga kababayan, wala naman na akong Kasi kung gobyerno talaga ang kumuha, wala na po kami magagawa. Gusto ko lang maliwanagan kung ano talaga. Bayaw! May tao ba? Nandiyan kanina eh. Tao po. Tao po.
Ah? Ah. Pati yung asawa ni Ate Ansing, wala? Kasama sila? Oh, wala pala si Kuya Oliver. Alam nyo po kung saan dinala? Hindi nyo alam? Hindi, alam niyo daw saan pumunta si Oliver? Ah? Oo. Pupunta daw sila sa Dagupan. Bakit? Ang sinakyan nila yung sasakyan ni Kapitan. Ah, Akala ko andong kayo rin. Dagupan. Bakit? Anong gagawin sa Dagupan? Ewan ko po. Akala ko na tumawag kayo kay Kapitan. Kagabi daw may pumuntang kagawad doon ay yung mga tawahan ni Kapitan na may pupuntahan sila. Mm. Ang akala ko naman sa panike, ano sila sa DSW. Mm. Kaalis lang yung asawa na siya, Senseng. Mm. May pinuntahan. Anong oras sila umalis? Madaling araw? Hindi po, maaga na. Anong oras? Alas 7 siguro. Alas 7. O alas 6. Di mo na pananda? Hindi ka raw. Kung naman din may dirabi nga kagawad. Tanod lang yun. Ay tanod. Mm. Ha? Oo. Di mo sinaludsod? Hindi. Di mo tinanong kung... Hindi nga kung saan, tinanong kung saan sila pupunta. Ha? Ba't kaya wala na sila? Sabi ko eh. Hapon. Kasi, nagpaiwan lang si Kuya Oliver kahapon. O ayaw niya umuwi. O ayaw niya na umuwi. Kaya binigay na namin, walang problema. Ay, ang problema, sabi ko, walang gamot. Kaya ibinalik namin para ibibigay sa kanya. Yan naman ang alam namin. Oo. Eh, paano to eh? Wala naman pala. Eh, baka kinukuhaan ng gamot. Sana ganun. No? Hindi nyo sinabi kay Nanay Alsing dati na Sinabi namin na ibabalik namin yung gamot ngayong umaga. Kaya lang, hindi lang kami nakapunta ng umaga kasi may mga pumunta rin sa bahay ng mga DSWD. Kinuha na rin yung mga alaga namin. Kaya, yun, Kuya JJ, dito na si pagbinalik dito na. Hindi na pwede. Kayo na mag-aalaga talaga. kasi may gamot naman. Oo. Tuloy-tuloy nyo lang yung pagpapainom ng gamot, magiging okay na yun. Isang beses, isang... Hmm? Oo. Isang Hindi, piraso. pagka ano, iti-turn over. Pero kung sa pagdala nila, kinuhaan nila ng gamot, hindi na pwede to. Ay, Yung sa kanila na. Bago na naman yung gamot. Oo, depende sa kanila. Mas magaling naman sila kasi doktor. Depende sa doktor na mag-check kay Kuya Oliver. Eh. Pero kung kailangan pa rin to, walang problema, bibigay namin. So, ang gagawin ko na lang dyan, siguro, yung pagpapagawa ng bahay, tutuloy natin. Para may bahay si Kuya Oliver. Pero nagtaka lang ako talaga, bakit kinuha, bakit dinala? Hindi naman nila sinabi kung saan kasi sila pupunta. sumakay sila kaya sa barangay masasakyan. Tanungin mo na lang Kuya JJ pag halimbawa dumating para may alam din ako pag dumating, no? So yun mga kababayan, nagugulat lang ako, nagtaka ako kung ano yung dahilan. Hindi natin inabot si Nanay Ansing, kinuha daw sila. Dagupan daw sila pupunta. Sabi naman ng asawa niya dati, Si Nanay Ansing, ay sabi ni asawa ni Kuya Ansing, Dagupan. So babalik din yun ngayon. kanina pa sila, maaga naman. Oo. Maaga silang walis. Ngayon wala pa naman sila. Okay. Sige, basta ganun lang, no? So, balik na lang ako dito ulit. Kung anong, Hindi nyo naiiwan yung dati. hindi muna kasi wala naman siya eh. No? Hindi nyo Titignan muna namin. Pero babalik pa rin kami bukas dito para ma-check kung anong nangyari. Kasi siguro naman may karapatan din akong malaman. Pero kung ano ang desisyon ng pamilya ni Kuya JJ at ni Ate Ansing, wala na akong magagawa. Kung gusto na talaga nila ay lalabas na kami, walang problema. Ganun lang. Kasi ang layunin lang talaga ni Daddy Frankie, makatulong, matulungan. Di ba? Dahil nga, from the very start, inilapit nyo sa akin. Hanggang sa tumagal ng tumagal, gumaling na. Eto, pagagawa na natin ng bahay. Sana nga, walang problema. Sana nga, walang hindi magandang motibo or what.
No? Ganun sana Daddy Frankie ang Hindi, nasa inyo naman yun eh. Kasi ikaw ang kapatid, si Ate Ansing ang pamilya. So, nasa inyo po yun. Di ba? Mag-usap po kayo. Kung ano magiging usapin, pagdating ni ano, kausapin mo. No? Kausapin mo na lang para bukas may alam din ako. Sa palagay nyo mga kababayan, ano kaya ang meron? Kasi eto, may check-up naman na po. Tapos may gamot na. Tapos may schedule kung kailan. Pero wala. Eh, maging ako, wala akong idea, blanco. Pero hindi ko alam. Sa palagay nyo lang mga kababayan, sabi ni nanay sa Dagupan. Pagkaalam ko dati, pumunta sila sa Paniki sa bayan. Oh, Kasi may pumunta rito noon na, ano yun, beses na ba yun? noon may pumunta dito yung list Dalawang beses po sila pumunta Na? dito. Yung taga-Paniki na kwan. DSWD yun kasi chine-check kung nadala na si Kuya Oliver dito. Oo. Opo. Kasi Paniki siya eh, nandun sa Pangasinan. Mm, Ang gusto siguro nila, dito sila sa Paniki. mm. Tawang ko lang, tanungin nyo kay Ah. Tia po. Okay, ano. Sige. Hindi naman ako lumalapit pag Mm, may pumupunta dito, karito pala. mm. Pero napapaisip lang ako mga kababayan, no? Bakit si Kuya JJ hindi rin niya alam? hindi ko Di mo tinanong bakit? Dapat inusisa mo kasi kapatid ka rin. Sabi nga may pumunta kagabi dyan. Na, Hindi ko tinanong kung saan kayo pupunta ka. Kung ano naman, Oh. anong sabi nila? wala kang sinabi. Kung saan Ano nangyari sa kawayan natin? Wala pong gumalaw dati. Walang gumalaw. Pero gusto yung asawa kong Oo, tabas-tabasin na lang. Sabi ni Kuya JJ, siya didiskarte. na ganyan lang dati pag nakikita mo kung wala ka na, wala. Wala na. Oh, Kuya JJ ah. kayo naman. Dinis din naman ako kay Daddy Frankie. Oo. Tumulong din yung asawa ko dyan dati. Oo. Nung una. Pero 100 lang ang binigay sa kanya. Apat. Kaya sasabihin ko kay daddy. Sabihin mo kay Daddy Frankie. Dadagdag. Oh, dagdagan natin. Oo, dagdagan ko 100 din. May pamirinda. Ha? Yung daddy. Oo, masaya na sa 100. Oh, 100 pa ulit. Kawawa naman. No? Uy, tutuloy niya yung daddy. Ito. Dagdag, 300 na para ituloy. Para pag pumunta kami dito, maliit na. No? Oh, ayan, ay 50. Dami. No? Okay? Ganyan ka nun daddy. Ha? Noon, 1,000. Oh. Pangalaw, 1,000. Oh. Pangatlo, bigyan mo na naman ako ng 1,000. Oh. Oh, ito na naman. Daddy na. Sige na. Oh. Oh, para Daddy na. matastas na yung kawayan. Itutuloy niya na. Kung nag-iisa lang daddy, hindi niya Sasamahan kaya. ko. Oh, sasamahan daw niya. Ayun. Oh, yun ha. Dalawa na kami kay... Oh, dalawa na kayo. Oh, dagdagan ko pala. Ah. Oh, sige na na para may pambilin bigas. Ha? Pabili Okay. Eh, pagbalik ko lumiit na yan, natapos na yan, bibigay na naman ako. na lang palaksa. Oh, magbibigay ulit ako. Ha? Sige, balik na lang kami dito bukas ng umaga. Mga kababayan, mga kabarangay. Maraming salamat. Abangan nyo po. Ano kaya ang nangyayari? Ano kaya ang ginawa ni Nanay Ansing? Ano kaya ang saan kaya sila nagpunta? Lahat tayo walang alam, lahat tayo blanco. Pero malalaman pa rin natin yan mga kababayan. Pero kung may idea kayo, comment nyo dyan. Bakit kaya? No? Saan kaya sila nagpunta? So yun mga kababayan, nag-try kami maghintay hanggang alas 5. Salamat, nakarating na si Ate Ansing tsaka si Oliver. Kausapin natin kung saan sila nanggaling at kung anong nangyari. Hindi kami basta-basta umalis kasi nag-aalala ako. Pag hindi na painom ng gamot, problema. Di ba? Teseng, mabuti nahintay namin ikaw. Nag-aalala kami sa gamot eh. Oo. Saan ba kasi kayo galing? Pina-check up. Upo tayo. Gusto lang kitang makausap. Ha? Pina-check up ng DSW. Pina-check up. Saan pina-check up po? Okay. Sa may ano po?
Upo ka muna. Sa Region 1. Okay, good. Paano yun Sinabi ko naman po na nag-check up na po siya Oo. sa mental. Lapit ka dito ate para makuha. Pina-check up ulit. Itikit ko lang ate. Tapos, ano nangyari? Wala po, kinausap lang kasi may check up naman na pala. Kaya, yun pa rin po. Ano sabi nila sa iyo? Yun nga po, papacheck up ulit daw. Kukunin nila dito? Hindi po, dinaanan po kami ni kapitan namin. Kanina umaga? Opo, wala. Kinuha kayo ni Kapitan? Umaga. Oo, Umaga, tapos? umaga. Tapos, doon po sa may dagupan, Oo. Region 1. Parang wala din po. Mm. Tinanong lang din po. Ganun, kasi sinabi ko, nag-check up na po siya sa Mandaluyong. Sabi Oo. po. Oo, Yun naman po kasi ang totoo, di ba? May Tapos buwanan. pinakita ko yung card niya. Parang wala naman na silang parang tinignan lang din. Anong oras kayo umalis dito? Alas 6, Daddy Frank. Alas 6 na umaga. Okay. At least so may gamot na, ibig sabihin. Wala man pong binigay kasi Akala ko chinek up doon. tinanong lang mga ilang bagay, mga bagay-bagay. Tapos sinabi ko rin po na may kamot po siya, nandun po kay Daddy Frankie. Ihatid po ngayong araw na to. Oo. Pinaliwanag ko po na galing po sila kahapon dun sa bahay. Mm. Kasi magpapagawa po ng bahay niya. Nung pauwi na po, ayaw na pong umuwi. Kaya sabi po ni Daddy Frankie, kinabukasan po ihatid niya yung gamot din. Sabi ko po. Kasi yun naman po talaga. Ilan nagkipag-usap sa'yo? Yung mga DSWD Malasiki po. Tas Ilan sila? 3 po. Okay. Isang lalaki, tapos walang, bali, 4 po. After kang kausapin, saka pina-check up. Dinala sa Hindi po, matagal po kami naghintay. Saan? Doon po sa ospital. Kaya pulang-pula mata mo. Kung nga pong sakit ng ulo ko. Okay lang, at least Pero chinek up, pero wala namang gamot. Paano yun? Kasi inano na rin po yung gamot na sinabi ko. Doon na rin sila nagbase na meron na palang gamot. Dapat binigyan ka na lang ng gamot. Sabi na kung ipa-check up do ay bibigain ng reseta ulit, magpapanibago na naman. Usapan namin ni Daddy Frankie, pagkatapos ng paggawa ng bahay, Dito isi-surrender niya po. Oo. Yun naman po sana. Ang iniiling lang namin, bigla-bigla naman pong DSWD ang Sinabi mo sa kanila, o ano sabi nila? Yun, kailangan daw talaga sumunod sa batas kasi wala daw po kayong lisensya. Wala kayong pan na magkukup. Sabi ko nga, yun po kung tao na inuwi po ni Daddy Frankie, pinaliguan, inalagaan, pinakain. Huwag nyo na sana pakialaman, yun na lang nakalag-kalag sa lansangan ng pulutin nyo. Sinabi mo yon. Tapos, ang sama ng mata akin. Ha? Masama yung kan sa akin. Tingin. Masama yung tingin sa'yo. Tama naman yung sinabi mo Pero wala tayong magagawa kundi sumunod sa kanila. Nasa batas sila nasa gobyerno sila Pero sabi ko po, mahirap pong magkaroon ng kapamilyang ganyan na may sakit. Kung gusto ko lang po yung makaunawa sa kalagayan namin. Oo. Kaya nga. Hirap po ng Kasi kalagayan. isipin mo, Nanay Ansing, 20 years nandyan, imposibleng hindi alam ng barangay. Hindi kasi ang pagkakamali naman namin, no, Daddy Frankie. May pumunta din naman dito na DSWD, pero hindi namin naasikaso. Totoo yun. Okay. So, ano ang pinakahuling habilin nila sa iyo? Na sige, kuya ko dito na mag-i-stay. Pag Tapos? may kailangan, pwedeng lumapit sa kanila. Gano'n. Oo. At least, yan na yung sinabi nila, Sana hindi na ako masisi. Kasi kinuha na nila. Pero yung sinabi ko sa'yo, Nanay Ansing, huwag kang mag-alala. Regarding sa bahay, tatapusin ko yan. Salamat po kung gano'n, Daddy Frankie. Kahit anong mangyari, tatapusin ni Daddy Frankie yung bahay. Ano't anong mangyari, yung pagtulong na nasimulan ni Daddy Frankie, tuloy pa rin. Gagawin ko yung hanggat aking makakaya. Pasensya ka na, Nanay Ansing, kung napagod ka, hindi ako ang may gusto nun. Sila yun, nagulat nga ako kasi kanina pa kami nandito. Tapos nadatnan namin si Kuya JJ, sabi niya, wala sila, kinuha ng patrol. Sabi ko, sino patrol?
Hindi ko nga rin po alam, saan po tayo pumunta? Basta sabi po ni Kapitan, may inutos siyang tanod. Punta daw kayo ng Dagupan bukas, daanan ka, alas 5, alas 4 pa lang, gising na ako. Kaya pagod ako. Okay. At least okay na. Kailan kayo babalik ulit? Susunduin ka ulit? Hindi, sinabi ko naman po, paano po tinulungan kami ulit ni Daddy Frankie na doon pag nagpa-check up siya. Maganda kung gano'n, pero kung ano man ang kailangan mo, labit. Nakapagod. Nakakapagod po ang biyahe. Pagod. Kumain ka naman na? Oh. Okay, very good. Si Kuya Oliver, nasaan na? Napagod din siya. Ha? Oo po, Kumusta ang magdamag niya? Sabagay, hindi mo pa wala po siyang gamot. Ha? Wala po siyang gamot kagabi. Oo. Paano yan? Naririnig ko, sasalita siya. Oh, dapat kasi, pina-check up nyo, nag-request ka na ng gamot sa kanila. Sabi naman po ng doktora, magpapanibago na naman na ano. Kahit na, at least nandoon na, nag-check up na, at least nabigay ng gamot. Ano palang ginawa ninyo doon? Hindi naman pala binigyan ng gamot. Diba? So, nagpagod ka lang. Nag-usap lang po. Ha? Nag-usap-usap po. Sino na masahe? Di, may service sila eh. Ha? Yun pong binigay yung 5,000, pinamasahe ko po yung 2,000. Saan? Sa patrol po. Binigay ko sa iyo yung 5,000 allowance. Bakit namasahe ka sa Kumain patrol? pa kami sa Jollibee. Ah, ikaw ang gumastos. Sila po yung nag-order. Sila nag-order tapos? Sayang. Yan na yung sinasabi ko. Diba? Ikaw din pala ang pinagastos. Akala ko, sinundo ka nila rito para ikaw ang Nangyari. Ay, akala ko sinundo ka nila to para sabi mo, ipa-check up. Naano lang ako, Nanay Ansing, siyempre, binigay ko yun, pera ni Kuya Oliver, pagkain na lang niya sana rito. Eh, alam mo naman malakas kumain yan. Diba? Tapos napunta pa sa ganun lang. Baka maging issue pa po yan. Sa susunod, huwag ka nang sasama kasi alam mo na mangyayari, ikaw pa rin ang gagastos. Ikaw na inabalay kapag gumastos. Diyos ko. Alas 5 sila umalis dito, tapos hanggang ngayon lang nakarating. Buti na lang kamo, kasi nag-aalala talaga ako na Yansing. Ako rin Hindi po, ko alam yung kung gamot. anong usapan or ano nangyari, kasi yung gamot nasa amin pa. Kaya sabi ko, alis na sana. Sabi ko, hindi, maghintay tayo. Naghintay kami kahit mga 2 oras. Kaya ito, ibibigay ko na ito, Nanay Yansing. Total, yun na yung gusto ng ating ito na yung mga papel ng kapatid mo. Ito na yung mga resibo, ay resita. Before sleeping lang yan bago matulog. Ayaw ko nang ipakita dyan kasi bawal nga daw yan. Na? Mamaya ituturo ko sa'yo pag wala naman. Sige po, alam ko na po ito. Bago matulog po. Opo, alam mo na. Okay, bago matulog. Mababasa mo naman dyan. Para hindi na kita maabala masyado. Magpahinga ka. Sige, babalik na lang kami dito sunod na araw. After Mother's Day, kasi Mother's Day sa linggo. Baka Monday. Kasi simulan na natin yan. Salamat Ano po. sabi nila nung sinabi mong paggagawan ko na ng bahay? Natuwa po sila, Daddy Frankie. Sinabi mo rin na pag natapos yung bahay, is yun ang talagang i-turn over na si Kuya Oliver. Hindi po, sinabi ko naman po talaga. Yan po, ang usapan po namin ni Daddy Frankie. Kahit man lang matapos yung bahay, alam po namin na hindi siya forever kay Daddy Frankie. Ang kwan namin usapan, paggawan mo na ng bahay sa kanya, ibibigay sa amin yung kapatid namin. Ganun po ang kwan, minamadali naman po yung Pero okay na rin po. Sige, ganun talaga. Mas maganda para wala ng problema. Gawin lang natin yung kaya natin, Nanay Ansing. Total, kapatid mo naman yan. Para wala ng gulo, no? Sunod lang tayo. Pero huwag kang mag-alala, gaya na aking sinabi, tatapusin ko yung bahay na yan. Salamat po kung ganun, Daddy Opo, walang problema yan. No? Kasi, di ba, may pera naman siya sa akin. Kaya, yan. Nabawasan lang ng 5,000 yung iniwan kong allowance. Basta ipapakita ko kung saan natin ginagastos. Dalawa kayo makakakita, dalawa kayo ni Kuya Rizky. Kasi ang mag-handle ng resibo ng bahay na to, ako magkukuman, mag-handle na resibo si Rizky, tsaka ikaw, makikita mo. No? Lahat ng gagastusin natin dyan. To be transparent, mga kababayan, lalo na't ganito, napapasukan tayo ng ibang company,
ayoko magkaroon ng problema sa akin or masisi ako, isasama ko si Nanay Ansing kasi yung pera na yon is hindi rin para sa akin, kumbaga para kay Kuya Oliver galing sa ating mga sponsor. Ibinigay nila pagmamahal. No? Mga kababayan, lilinawin ko lang, yung pera na yon, hindi ko po yun hiningi. Kusang ibinigay ng mga taong nakapanood kay Kuya Oliver dahil sa kagustuhan po nila na matulungan si Kuya Oliver. Wala pong hingi na nangyayari. Kumbaga, kusang ibinibigay po nila yan. No? Okay, Nanay Ansing, bahala ka na para makapagpahinga ka. Alam kong pagod na pagod ka. So, yun mga kababayan, mga kabarangay, hanggang dito na lamang muna. Abangan nyo pa yung susunod na mangyayari. Lalong-lalo na po dito sa pabahay natin. Loobin ng Panginoon mga kababayan na maging maayos, maging okay ang lahat. Samahan nyo po kami, ipag-pray nyo po na mapagtagumpayan, maging matibay pa tayo sa lahat ng pagsubok. Sana ganun din si Kuya Oliver. Tuloy-tuloy ang paggaling niya. No? Dahil ganito, pina-check up, papa-check up. So, mabilis gumaling yan, Nanay Ansing. Nakakatawa nga po yung sagot niya kahapon. Sabi ko po sa kanya, nagkakwentuhan kami dito. Oh. Nagtatawa na kami. Sabi ko, ay walang makain dito. Sabi ko, magugutom ka. Sabi niya, kung anong kakain nyo, kakain din ako. Sabi ko. Alam na po niya yung sinasabi niya. Ano lang naman siya, okay na yung mga sagot niya. Kaya lang, syempre, nagdi-develop pa lang. Na yun ay tumulong